Ayun, good morning sa inyong lahat. Isang nakakalungkot na balita ang nagva-viral ngayon dahil sa isang Filipina woman na nakapangasawa ng Slovenian kung saan her body was found dead sa kanilang apartment sa Slovenia. And napag-alaman na 7 days pa lang siya sa Slovenia. And ayun, natagpuan na siyang patay. Do na-arrest naman yung lalaki and sabi sa news, may mental health disorder yung lalaki. Ayan, isa sa mga kailangan nating malaman or pag-aralan bago tayo pumasok sa relasyon sa mga AFAM or mga kahit naman hindi AFAM, di ba? Kahit mga Pinoy, kailangan nating siguraduhin yung safety natin sa kamay ng mga lalaki. Unang-una, 'di ba? Ang mga lalaki ay mas malakas kaysa sa atin. Kaya kung ako sa inyo, kilalanin niyong mabuti yung mga nakakausap niyong AFAM. Hindi lahat ng AFAM is magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Minsan kalbaryo yung ibibigay sa inyo. Hindi lahat swerte. Though yung mga kaibigan ko swerte sa mga AFAM nila. And ayun, 'di ba? Sana mapayapa na si ate sa kung nasaan man siya ngayon. And way back 2019, may isang AFAM na gusto kong kunin. And gusto niya umuwi ng Pilipinas, pinapauwi ako ng Pilipinas kasi nasa abroad ako noon para ayusin ang mga papers ko sa Pilipinas kasi 'di ba kailangan mo muna ng ng proof na may relasyon kayong dalawa, pictures together para kumuha ng K1 visa. And then actually buo na yung loob ko nung time na yon kasi matagal na rin naman kami magkausap, siguro 1 year. Though mabait talaga siya and makajos yun eh. And then one time sa group chat namin, kasi may group chat kami ng mga halfway, yung mga Pinay na may AFAM, yung mga ganon. May isa kaming kaibigan doon na nag-ayos ng papers niya kasi magmi-meet sila halfway ng jowa niya sa Dubai. And then doon pa lang nagpakita na ng red flag yung lalaki. Minura-mura siya just because of na-offload sa immigration. So, minura siya. So, wala naman talaga siyang kasalanan kasi immigration ang may kasalanan nun eh. Minura siya and then, ayun, kung ano nang sinasabi sa kanya. Ayun, kinausap namin yung kaibigan ko na kung dyan pa lang nakikita mo na red flag, huwag ka nang tumuloy makipagkita sa kanya. Dumayaman yung lalaki. Siya lahat gumastos, lahat-lahat, walang ginastos yung kaibigan namin. Ayun, siguro kung tumuloy siya, isa rin siya sa magiging ganyan dati, di ba? And may isa pa akong matagal na silang mag-asawa. Nagpakasal sila, do yung lalaki pabalik-balik ng Europa kasi taga doon siya. Hindi ko lang alam kung saan, England yata or UK, dyan sa dalawa na yan. And syempre matagal talaga ang process ng papel nung nagka-pandemic, di ba? Sobrang mag-aantay ka talaga. Pero 2017 sila kinasal, 2018 inayos na yung papers, siguro natagalan lang. And then nung nag-left yung pandemic, pumunta na silang mag-ina kasi nagkaanak sila. Ito, dalawa yata yung anak nila and pumunta na sila ng Europe. Pagdating doon sa Europe, ganito ang nangyari. 1 month, hindi, 2 weeks pa lang, nagpakita na ng red flag yung lalaki sa kanya. Pinalaya silang mag-iina sa bahay. Wala siyang magawa. Napakasakit nun, di ba? Napakasakit nun. And hindi man lang sila binigyan ng pera. Di ba? Hindi sila binigyan ng pera ng asawa niya. Ayan. Kaya para sa akin, mag-ingat kayo and kailangang kilatisin nyo muna yung lalaki na papakisamahan nyo. Ayun, tinulungan naman sila ng embahada. And may mga Pinay na tumulong para makalikom ng pera and makauwi sila sa Pilipinas. Ayun. And may isa pa, yung Pinay na nakapangasawa ng Chinese, di ba? Nag-viral din yon and almost
30 million views yun nung humingi ng tulong sa embahada sa China, di ba? Kasi kinukulong siya. Actually, mabait naman yung lalaki. Siguro nasa 23, 22, ganun. And ayun nga, nakapangasawa siya, nagkaanak silang dalawa nung nasa Pilipinas, and dinala sila sa China nung asawa niya. And yung family ayaw sa kanya, ayaw nung family ng lalaki sa kanya, so ginawa lahat. Kinulong siya, lahat, inilayo sa kanyang anak niya. Yun yung nangyari. And sinaktan siya. Humingi naman siya ng tulong, and natulungan siya ng embahada na makauwi ng Pilipinas kasama ang anak niya. Kaya, kung ako sa inyo, kilalanin yung mabuti yung mapapangasawa nyo. Lalo na kung taga-ibang bansa, kasi mahirap mapasubo. Yung akala mo na magbibigay sa'yo ng magandang buhay, hindi pala. Ang iba kasi, nang dahil lang sa nang dahil sa pera. Akala nyo ba na ang mga Pinay is, pag nakapangasawa ng AFAM, swerte ang mga Pinay? Hindi lahat. Mas swerte ang AFAM. Alam nyo kung bakit? Dumadagdag ang benefits nila pag kasal sila sa Pinay. And sinabi yan sa akin nung karelasyon kong AFAM na namatay. Yun nga yung kinukwento ko si Ed, namatay na siya. Mabait yun, sobrang bait nun. And hindi niya kaya yung mga ganyang bagay kasi napaka maka-Diyos. And kahit anong gawin mo sa kanyang pang-aaway, hindi kanya papatulan. Matagal kami magkausap pa. Nagsabi lang siya sa akin na masakit ang tiyan niya. And then sabi ko sa kanya, magpa-check up. Matigas ang ulo, pinabot ng 1 buwan. Lagi na lang nagsasabihan, masakit daw yung tummy niya, masakit yung sobrang namimilipit. And then, nung one time, sinabi ko na sa family niya, sabi ko si Ed, laging masakit ang tiyan, gano'n. And pinadala siya sa ospital. May mga pamangkin siyang doktor. And we found out na may stage 4 colon cancer. O, di ba? Wala akong ginawa ng umiyak. And then, itinago niya sa akin kasi ayaw niya daw nakikita akong umiyak. Ganun siya ka-sweet. And tinagtad ko siya ng chat kasi syempre bigla siyang nawala after ng hospitalization. After ng check-up, hindi ko na siya hanggang sa nag-send na siya ng picture na nasa ICU siya. Sinend ng pamangkin sa akin sa account niya. Tapos nahihiya ako kasi ang dami kong away na ginawa doon. And then, yun lang daw yung gusto ng uncle niya na wag ipaalam sa akin na may sakit siya kasi baka daw umiyak ako and ayaw niya daw nakikita akong umiyak. And after that, ang pinaka doon is nakaka-touch. Nag-send siya ng pera sa account ko bago siya namatay. Ibinalik ko sa pamangkin niya, ibinalik ko sa family niya. Kasi hindi akin yun Though, ibinigay niya sa akin, pero ibinalik ko. Ayun, namatay siya na okay kami. Mantakin mo, 5 months na lang yung tinira ng buhay niya after malaman na may stage 4 colon cancer siya. Ang sakit nun wala akong ginawa nun, umiyak. And ayun, yung family niya hanggang ngayon okay kami. And tinatanong kung may boyfriend na ako, kung nag-asawa na ako. Ayun. Then sinasabi nila na pumili ako ng mapapangasawa na hindi ako sasaktan. Actually si Ed, napakabait nun. Sobra. And hindi yun natutulog na hindi nagpipray. Hindi ako pinagpipray. Ayun. Kaya para sa akin, kilalanin niyo muna yung lalaki and alamin niyo kung maka-Diyos ba siya. Kasi umaamin naman yan Actually, marami akong nakilalang AFAM before. Tinatanong ko, yan ang pinakauna kong tanong kilala mo ba si God? Naniniwala ka ba sa Kanya? Kapag sinabing no, I didn't believe in God. Then, okay. Don't talk to me anymore. Because I want to find a man na kilala si Lord. Ayun. And that's all for today's video. Ayan. Mag-iingat po ang lahat. Lalong-lalo na sa may mga AFAM na jowa. Kapag nakikita nyo na mainitin ang ulo ng jowa nyo. And, ayun. Pag-isipan nyo mabuti. Pag nakita nyo yung mga red flag.
Ayan, that's all for today's video. Bye-bye!